Nako po, breaking news. Nautakan talaga nito ni Senator Dante Marcoleta itong si Pinky, no? Di ba? Alam mo naman si Senator Marcoleta, bagaman si Pinky ay matagal na sa Senado at napakamaraming taon ang ginugol niyan dyan sa politiko, sa pagiging senador, no? Pero si Senator Marcoleta, ika nga, baguhan lang, no? Ngayon lang to nanalo, no? Matagal siya sa congressman, no? Pero sa Senado, iba kasi galawan sa kaysa sa congressman, sa mababang kapulunga, no? Ngayon po, nautakan niya po dito si Pinky kung saan ipinakita niya, kasi dito kasi ang usapan dito hindi na sa kanila. Ang usapan dito hindi na kanila. Ang usapan dito sa mga taong nakakarinig. Kasi total naman ayaw niya mag-imbestiga eh. Di ba? Ayaw niya mag-imbestiga eh. May pasyar report, di ba? Ngayon lang ako nakakita sa tala ng buhay ko na may partial report, saka nakakita ng investigasyon na ganito. Di ba? Ngayon lang ako nakakita ng ganito sa buhay ko. Ang alam ko, pag may investigasyon kahit noong paman, sa panahon ni Miriam Defensor, may mga, ito kagad, ganito kagad, ganito gawin, ganito, ipatawag si ganito, ipatawag, isumpina pang di dumating. Wala nang interparliamentary courtesy. Ang daming dahilan ng mamang ito. Interparliamentary courtesy, kailangan pumirma ng partial report, hindi lang condition, may requirement pa. Di ba? Antindi. Di ba? Ano to, alam mo, obvious na obvious, tapos biglang magsisegue ka sa si Senator Marcoleta may 500 million allocable. Alam mo, allocable, legal yan sa batas na mayroon talaga yan. Pero ang gusto mong patunugin, ipinapaisip mo sa taong bayan na may allocable si Senator Marcoleta na kurakot. Kaya ang ginagawa mo, tinatawag pansin mo yung mga tao. O ganun din ginawa ni Senator Marcoleta ngayon. Di ba? Hindi nautakan ka, lumabas yung katotohanan diyan sa partial report na yan, di ba? Kaya nga ibang senador napareact eh. Isa na si Erwin Tulfo, di ba, napareact? Hindi siya kontento. I'm not happy. Di ba? Bakit? Parang kulang. Di ba? Yung partial report na yan. Bakit nyo minamadali yung partial report na yan? Di nalaman tuloy ni Senator Marcoleta yung mga dapat mong gawin. Ano yung mga isa sa mga dapat mong gawin? Yung partial report na yan, pag pinirma ni Senator Marcoleta yan, pwede mong sabihin, wala na, pinirmahan mo na yan, wala na. Sabi ni Pinky, pag pinirmahan mo naman yung partial report na yan, pwede naman magtanong na ganun-ganun magsasuggest mo, magtatanong ka pwede, tanong lang hindi ba pwede magrekomenda na si Martin imbestiga mo? Hindi pa rin, kasi may interparliamentary courtesy. Saka sinabi niya, walang rektang ebidensya makapagtuturo kay Martin. Pero mo yun? Kaya hindi pwede patawag. Bakit? Bakit? Bakit ba ipapatawag? Kasi kailangan direktang may ugnayan sa ebidensya kay Martin. Wala nun. Doon sa appropriation, sila kasi dyan magkakamuka. Ano ka ba naman, Pinky? Hindi ho ba? Okay, ito, ginalit ni Senator Marcoleta. Di ba? Ginalit niya. Ginagalit niya. Total, alam mo ang kaparaanan ni Pink para galitin si Senator Marcoleta, alam mo nagpaparatang siya ng kung ano-ano. May 5 million allocable, yung SOSE, ang dami nilang pinagsasabing ganyan. Samantalang si Senator Marcoleta, iba. Nakarekta lang doon sa problema mismo, kung hinaharap na problema, yung mismong problema. Di ba? Hindi siya gumaganon. Si Pinky na may personal. Sino mahina? Hindi na utakan ka ni Senator Marcoleta sa pirma na yan. Mas lalong hindi pipirmahan niya kasi hinayag ni Senator Marcoleta kung anong laman yan. Hindi, napilitan siya mag-speech, di ba? Hindi nakita ng taong bayan kung ano laman ng partial. Biro mo, kulang-kulang laman ng partial, pakita mo. Napakita niya sa galit niya. Senator Marcoleta. Yabang-yabang niya pa di ba? Pakinggan niyo po itong buwelta ni Senator Dante Marcoleta, Ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee patungkol sa flood control anomalies. Ngunit, Ginoong Pangulo, ang isa pong mabigat na tanong ngayon ay hindi lamang kung anong laman nito, kung hindi paano ito iniharap sa sambayanan. Di ba? Alam na niya ni Senator Marcoleta, di ba nakalagay? Binida pa ni Ping. Yan ang maganda dito. Na-explain natin dito, iniisa-isa natin. Di ba? Na lalaman tuloy ng taong bayan yung mga hidden agenda. Kasi may mga akala nila, porket ganito, magre-react ka lang, magko-commentary sila, okay na, hindi na-explain. Kawawa taong bayan. Wala nalaman. Wala sustansya. Para sa pagkain, kumain ka ng walang sustansya, nabusog ka lang. Di ba? Dito, hindi lang kayo mabubusog. May malalaman pa kayo at masustansya ang usapan. 10 months from the initial hearing, 5 months from the time we released the so-called minority report,
and 2 months from the time I delivered my privileged speech regarding the delays in this flood control investigation, better late than never, ika nga. Subalit, nakakapagtaka naman ata na matapos ang lahat ng panahong iyon, ano po ba ang inihain sa Senado? Hindi isang formal na committee report, Ginoong Pangulo. Hindi isang rekomendasyong may bigat at otoridad ng Tama! komite. Sa tingin mo may formal na, kayo mga, itong salitang ko na to, hindi to para sa mga DDS, hindi to para sa mga nakakaunawa, ito para sa mga hindi nakakaintindi at galit kay Senator Dante Marcoleta. Isagutin mo nga yan, formal ba yung ginawang para sa report? Sipin mo, kung ano yung pinasimulan na ni Dante Marcoleta, di ba tinanggal siya, tinuloy ni Ping, di ba? Ni Pinky, tinuloy. Ando sila Diskaya, sila Bryce Hernandez, at iba pang mga tao. Ha? Kung ano yung nasimulan, yun dinala sa partial report. Ano to? Bakit ganun? Di ba? Wala lamang progreso, tapos sabihin niya walang mastermind. Sinabi niya wala daw mastermind eh. Ha? Saka nakakita ng isang malaking korupsyon sa Pilipinas nung walang mastermind. Ganun pala yun? Hindi ba wala palang mastermind yun? Bumuo ka ng bahay. Sa pagbuo ng bahay, opisyal. Ha? Opisyal na pagbuo mo. Huwag lang yung bumuo ka ng bahay, kayo-kayo lang. O tara, buo tayo ng bahay. Lahat kayo construction worker. Usapan nyo, bubuo kayo ng bahay. Huwag yun. Pero halimbawa, opisyal yan. May agency yan. May architect, may engineer, may foreman, may skilled, may welder, may tagahalo ng semento. Talagang kumpleto. Sa tingin mo, makakapagbuo ba ng bahay kung kung walang mastermind? Ikaw nga, lahat meron. Kapag lalo malaki ang usapan, pera usapan, isipin mo sa isang karinderya lang, may kaila akong karinderya dati, bata-bata pa ako. Ha? Malakas yung karinderya na yun kasi sa tuwing umaga, nakain lahat ng tricycle driver doon sa karinderya na yun. Pero, napabalita, napasara eh. Kasi, bukod sa napasara na yun, nalugi daw, pero, tatayuan kasi ng bagong barangay, yung parang kantin na, malaking kantin yun, malaki, tatayuan ng bagong barangay, kaya pinasara na rin. Napasara na siguro, binenta nila sa lupa rin doon, no? Pero, sagana sa kupit yung mga tao doon eh. Oo, sagana sila sa kupit, kasi, malakas yung, pero, hindi pag isa kasi kumupit halata eh. Asan na yung benta, bakit kulang? Kailangan may mga ano kayo, may mastermind. Ako na bahala. Di ba? Ako na bahala, pumasok ka doon. Alam mo yun, kahit sa bangko, di ba, minsan pag may nakawan, inside job, may mastermind. Kahit saan mo tignan, may mastermind. Tapos ito, malawakan, bilyon-bilyon na pera. Tapos walang mastermind sa'yo. Di ba? Ayaw mo, ang gusto mo talaga, ang ebidensya, may hangganan lang. May hangganan lang, ang gusto mong ebidensya. Kung hindi isang progress report. Biruin mo, sino pumirma ng budget? Hindi mo naman tatanungin kung sino pumirma. Yung speaker, pumirma yun ah. Hindi mo tatanungin? Di ba? Walang pakialam si Pinky kung mahalata ng taong bayan na pitatakpan niya si Martin. At yung amo niya, walang pakialam siya. Basta ang alam niya, marami sumisimpatsa sa kanya. Kaya ang hirap sa Pilipino sisimpatsahan pa yan si Pinky. Kaya naniniwala tuloy siya sa adikain niya eh. Piniling ihatid sa pamamagitan ng privilege speech kahapon ng chairperson. Kung ganito lang din pala ang kahihinatnan, bakit kailangan pa niyang paabutin ng ilang buwan ang paglalahad kung ang tunay na nais ay may paalam sa taong bayan ang kinahinatnan ng mga pagdinig? Di ba? Pinaina niya si Pinky. Talagang siya dyan niya galitin para mag-speech. O ngayon, nag-speech, binuking niya. Di ba? Ano alaman yan? Ano silbi niyang pag-speech mo? Sa tagal-tagal mo, dyan ngayon ka lang nag-speech, kakaya ka. Di ba? Sa tagal-tagal mo ngayon ka lang, ano ka? Di ba? Cisco Moreno nga eh. Di ba? Yung magdanakaw nagnakaw ngayon eh. 3 araw nahuli na niya eh. Di ba? Nahoyo na niya eh. O sabihin mo kasi ibang usapan kasi yun. Ano ibang usapan nyo? Mas malaki to, dapat ito agresibo ka. Kasi yung bilyon na pinag-uusapan dito. 'Di ba? Si Isko Moreno ba nakarinig ka? Pumirma muna kayo mga councilor ng interparliamentary ko ng partial report. May ganun ba? Ha?
Oyo kagad. Di ba? Oh, may mga congressman diyan na nasa kote, mga ano, yung mga, di ba, yung mga noong araw, panahon pa nyo, may mga congressman na pinusasan. Di ba? Sa bahay ni Raid siya. Si congressman ni Raid. Di ba? Pinusasan kagad. Wala na, parliamentary courtesy. Wala na. The heck? Bakit? Napatunayan eh. Saka hindi. Ayaw dumalo. Ayaw makiisa eh. Biruin mo, ayaw mo makiisa sa ano? Bagay, kasi insan eh. Safe si insan. Di ba? Kung hindi insan ng presidente yan, sabihin ko sa inyo, ano na yan, nahuli na yan, nahoyo na yan, maniwala kayo. Ano yan, yan bibintang lahat ng kasalanan. Kaya ang isa pong pinakamalaking tanong ng lahat ay nasaan po yung progress sa paghahanap ng bayan ng katotohanan? Ano na po ang nangyari sa komite na siyang dapat nangunguna sa pagsisiwalat ng korupsyon at sa paghahanap ng pananagutan? Baka naman ang tunay na problema ay hindi ang kakulangan ng pirma, kundi ang kakulangan sa political will na dalhin ang investigasyon sa natural na tinutumbok nitong direksyon hanggang sa pinakadulo ng pananagutan. If there's a will, there's a way. Bungad ni Senador Lacson kahapon. Kilala siyang magaling na investigador nung panahon niya sa kapulisan. Kung nanaisin niya talaga na tuntunin ang katotohanan sa pamamagitan ng ebidensya na kanyang binigyan pa ng diin, dapat ay hindi niya tinitigilan o ipinagpapaliban ang mga pagdinig. Sinasabi niya na marami daw akong dahilan kung bakit hindi ako pumipirma sa partial report. Ngunit mas marami akong katanungan sa kanyang sariling mga dahilan kung bakit hindi matapos-tapos ang investigasyon ng Blue Ribbon patungkol sa bagay na ito. May mga napako at pabago-bagong desisyon tulad ng Abril 14, naka-schedule ang pagpapatuloy ng hearing sa Blue Ribbon Committee ngunit biglang ipinagpaliban. Ngayon naman, ang kondisyon sa partial report na hindi raw magpapatuloy, Ginoong Pangulo, ang Grabe tong ano to, si Pinky matandang to. Di ba? Talagang ano mo may partial report. Kung hindi ka makita sa partial report, may interparliamentary courtesy naman kay Martin. Di ba? Ganyan katindi to. Ganyan katindi ang tao na yan. Oo. Senator Marcoleta, try nyo kaya pumirma na. Pabayaan nyo nila. Ipasa-Diyos na lang natin taong yan. Di ba? Ipasa-Diyos na lang natin yan. Kasi wala rin naman mangyayari. Di ba? Ibababasura lang ngayon yan pag di kayo pumirma ho dyan. Pirma na ho kayo dyan para matapos na, para makita ng sambayan ng Pilipino yung pinagagawa ng tao na yan. Oo. Tamo, hindi niya talaga isasali si Martin dyan kasi binagbitiw siya ng salita nakaraan eh. Wala siya nakikitang rektang magtuturo kay Martin. Biruin mo, wala ka makita na makapagtuturo kay Martin? Siya ay speaker? Ha? Hindi mo lamang tatanungin. Wala kang rekta nga. O sige, wala kang rektang ebidensya sa mga pagtuturo sa kanya. Siya master o siya isa sa mga kasangkot. Hindi mo lamang tatanungin. Ganoon na lang yun. Ha? Maliligaw ka. Para kang pumunta sa isang lugar, hindi mo alam yung lugar, tapos hindi ka lamang nagtanong kung anong lugar yun. Boss, ano pong lugar to? Nasaan po ba ako? Hindi, wala kang cellphone dala eh. Nagising ka na lang, doon ka sa lugar na yun eh. Hindi mo alam kung nasa ka, ganun ka kaeng-eng. Hindi mo tatanungin yung tao, asan po ba ako? Ayaw niya tanungin eh. hanggat hindi napipirmahan ang partial report. Isa itong malinaw na pag-atras sa nauna niyang sagot sa akin nung siya'y direktang tanungin ko sa bulwagang ito, Ginoong Pangulo. O, di ba? Pinainan siya ni Dante, di ba? O, sino matalino ngayon? Dati kang PNP chief. O, tanungin ka ni Senator Marcoleta, dati pa. Gaya ng pagtiyak niyang ipagpapatuloy ang investigasyon nang lumabas ang balita tungkol sa pagkahuli ni Zaldico. The quest for truth has been effectively hostaged by the whims of the chairperson who emphasized that he respects the decision of his members, but then said that there will no longer be any hearings unless and until the partial report has been signed. He also said that he wants a healthy discussion, yet won't accept any interpellations. Ano po ba talaga, kuya? Alam niya kasi hindi pipirma si Senator Marcoleta kaya ginawa niya sa partial na yan eh. Oo, ganyan yan, patao na yan.
Antindi niyan, antindi niya. Walang dahilan dyan yung mga vlogger nagtatanggol dyan. Wala kayong katwiran. Huwag nyo ipaglaban, mali yan. Huwag nyo ipaglaban niya, mali yan. Sa kahit saan kayo makarating, mali yan. Tamo lahat na nakatalo ko sa social media, hindi manalo eh. Ano eh, mali eh. Tinanong ko sila eh, bakit ayaw mo ipatawag si Martin? Nakausap ko nakaraan sa social media, sikat na vlogger din. Sabi ko, ba't ayaw mo ipatawag si Martin? Bakit? Kanya. Asang ebidensya mo, ba't pinapatawag? Hindi ko siya pagbibintangan, tatanungin ko lang. Bakit ba tatanungin? Sino ka ba patanungin siya? Uy, taong bayan ako, sabi ko, taxpayer ako. Congressman siya. Ha, nasa batas yan. Ha? Accountability yan. Kailangan mong tanungin siya. For transparency. Tanungin mo siya. Hindi siya nakaimik eh. O sabihin, talo siya. Sabihin, wala siyang katwiran doon. Sabihin, tama tayo. Di ba? Hindi kayang salansangin yung ating tanong. Di ba? Kaya wala silang katwiran. Kahit si Pinky makaharap ko, isa lang sabihin ko sa kanya. Di ba? O, ito, sige, ganito. Bakit ayaw mong tanungin si Martin? Mapatawag. Ba't ayaw mo tanungin? Di ba? Hindi niya kaya sagutin yan. Oo. Baka sabihin, interparliamentary ko, tatanungin lang. Interparliamentary ko, gano'n na ba ngayon tayo? Gano'n na ba rito ngayon? Ha? Kahit man lang ba sa labas, casual, dyan sa kapiyan nyo, dyan sa Senado, o dyan sa likod sa tagiliran nyo, tawagan mo. Si Juan Bull nyo, natatawagan si Martin, di ba? Tawagan niya, tol, pwede bang, tol, tatanungin ka namin, punta ka dito. Walang ganun. Ayaw pa rin, may interparliamentary courtesy pa rin. Kahit sa kalsada, magkasalubong kayo, sir. Hindi mo pwedeng tanungin, kasi may interparliamentary courtesy pa rin. Ano yan? Buong mundo may interparliamentary courtesy? Ikaw lang may sabi niyan. Senator Lacson is indeed consistently inconsistent, invoking transparency when convenient, but resisting accountability the moment questions are directed at him and his report. Mr. President, are all members of the committee mandated or obligated to sign committee reports? Can members of the BRC be compelled to sign a partial report? There is nothing in our rules that say so, Mr. President. Because his statements appears to imply that the delay in the release of the committee's partial report is the fault of the committee members themselves. How can the chair say that refusal to sign is tantamount to blocking the committee report? Isn't it the minority who submitted the so-called minority report to awaken the committee chair in submitting the report that was long overdue? Siya ay iniluklok ng taong bayan sa posisyon dahil sa tiwala nila sa isang tinaguriang independent fiscalizer ng Senado. Kumisan nga, Ginoong Pangulo ay na-associate siya bilang corruption czar, moral crusader, Mr. Clean, Mr. Righteous, Holy Willy, grabbuster. Ngunit imbis na gampanan ang kanyang tungkulin sa mamamayan, gumagawa pa siya ng isang imposibleng kondisyon, ang pagpirma sa partial committee report para lamang hindi ituloy ang pagdinig. Totoo yan. Sabi, pag hindi na pirma, hindi tutuloy yan. Matindi ka. Ganun na pala, no, sa barangay, no, punta ka sa barangay. May pagdinig tayo, hindi po pwede, may partial report. Kailangan pirmahan mo to, ayaw pumirma ng tao. Di ba? Wala nang tuloy. Ganun ba yun? Mag-isip kayo, mga kababayan, mag-isip kayo. May ganun pala ngayon sa batas ngayon. Siya lang ang may gawa niyan. Partial report na yan. Kukulangan niya. Halimbawa, sa barangay, ha? O, palawakin pa natin sa mga kaso. Kasabot mo yung judge, halimbawa, kasabot mo. Para may partial report, mag-ilagay mo sa partial report yan natin para, asugo papirmahan sa iba. Ganun ba yun? Moreover, Senator Lacson is again spreading this false narrative na kapag hindi ka pumirma, hindi mo sinusuportahan ang pagtataguyod ng accountability laban sa korupsyon. Ito mga ibang senador na to, ayaw tulungan si Senator Marcoleta. Bakit? Nahihiya kay Ping kasi may respeto pa rin kay Ping Yan yung mga kakampi dyan minority, ayaw tulungan. Ako kahit matagal ko nang kilala si Pinky, ha? Nakakausap ko pa. At pag ito si Senator Marcoleta, nangangatwiran.
bibirahin kita, Pinky, ng katwiran. Sabihin ko sa'yo, pauulanan kita ng maraming bunganga. Wala akong pakialam kahit idol kita dati. Sasabihin ko, dahil taong bayan itong pinag-uusapan. Dahil lilipas ka, mawawala at mawawala tayo sa mundo lahat. Pero yung taong bayan, maalala yung history natin. Let's correct this false narrative, Mr. President. Hindi minamandato ng tuntunin ng Senado na ang lahat ng miyembro ng komite na pumirma sa bawat report na nilalabas ng komite. At the most of it, sumasang-ayon ka kaya ka pumirma. So let this be a clarification to the false narrative being peddled by the chairperson. I haven't signed the report not because I don't advocate for accountability, but because the report itself is incomplete and thus could be biased, Mr. President. To press the committee members into signing a document they are not fully convinced risks compromising both the integrity of the process and the credibility of the committee. Anong kasiguraduhan ng mga miyembro ng komite na ang kanilang pagpirma sa partial committee report ay hindi gagamitin para tuldukan ang mga pagdinig at iwasan na ang paggawa ng matagal na inaantay ng taong bayan na final report? Anong kasiguraduhan? Ang pagpirma po bilang isang senador, nasa napakabigat. Hindi ba? Anong kasiguraduhan? Bigyan mo ako ng kasiguraduhan. Na kapag pinirmahan ko yan, mapapasakin yung lote na yan. Mamaya pagpirma ko sa lote na yan, hindi na mapasakin yan eh. Yung pala sa inyo na pala yan. Parang anong kasiguraduhan na pag pumirma ako dyan, itutuloy mo yan. Ang ebidensya. O tuldo ka na yan. Kasi sabi nila, di ba nakaraan, naalala nyo, tatapusin na agad yung hearing na yan. Ilang session na lang. O ibig sabihin, pag pinirma yan, baka matapos sa bigla. May bawi pa ba? Wala na. Pumirma ka na eh. Pumirma po si Senator Marcoleta. Hindi, try nyo, Senator Marcoleta, pumirma kayo para mapahiya siya. Para makita ng taong bayan na kung titing ka, pinapapirma mo si Senator Marcoleta, tapusin mo din pala. Hindi ho ba? Siguro isa lang si Senator Marcoleta. Anong gagawin o magagawa pa rin natin, Ginoong Pangulo, kung sakasakaling sabihin niya na tapos na ang pagdinig, total majority na ang nakapirma? It could be a trap, Mr. President. Bukod pa rito, Mr. President, may isang bahagi po sa nasabing privilege speech. Gusto mo pa akong itrap sabi ni Senator Marcoleta, gusto mo akong itrap Ang kumuha sa aming atensyon at hindi namin maaaring palampasin. Tulad nitong flood control scandal na patago ang atake. Ito pong slide na may pamagat na allocables at leadership fund na kanyang ipinakita sandali kahapon ay may imahe na hindi naman lubos na inilantad sa taong bayan. Putol, hindi buo, walang sapat na konteksto. Booking ka. May ebidensya. Lakson putol. Booking ka. Bakit putol to? At tila ba'y tumutukoy sa representasyong ito bilang humihingi ng mga proyektong katumbas ng 500. Whether it's 500 billion, 500 million, or 500,000. The big document tells a narrative that a certain Kong Marcoleta has this 500 allocation for the DPWH. At kapansin-pansin po, Mr. President, na tila hindi nakuha ng naturang slide ang inaasahang atensyon mula sa media matapos ang kanyang privilege speech. Marahil dahil maging ang mga mamahayag ay nakita ang kahinaan nito. Kaya't nakapagtataka na nitong kaninang umaga lang, Ginoong Pangulo, ay agad siyang nagkaroon ng dalawang panayam sa media upang muling bigyang diin at itulak ang parehong naratibo. Nakakaawa ka, Pinky. Booking ka ginagawa mo. Desperado na yung kinagawa mo. Pero mo, wala ka na magawa, 500 million na allocable, sinisilip mo na kay Senator Marcoleta. Isabihin, desperado ka na. Laban sa akin. Para bang hindi naging sapat ang privilege speech sa session hall at kailangan pang palawigin ito sa media upang masigurong kakalat ang malisyosong pagpapahiwatig kahit kulang sa linaw at sustansya. Meron pa siyang ikinuwento na noong ako ay kongresista pa at parte ng Commission on Appointments bilang chairperson ng Committee on Public Works and Highways, ako rin nang hingi ng halagang 1.5 billion na mga proyekto kapalit ng pag-confirm sa appointment ni Secretary Bonoan. Ngunit 500 million lamang daw umano ang naibigay.
At sinabi pa raw sa kanya ng ibang kongresista na nabukulan sila at walang nakarating sa kanila ng mga proyekto. Grabe. Nang siya'y tanungin kung may dokumento ba na susuporta rito, hindi niya sinagot ng direkta at bagos ay sinabi na lamang na kailangang suriin kung mayroong mga substandard. Madaya ka! Madaya ka! Fishing expedition! Yan ang fishing expedition. Ginagawa ng HOR. Nagsasabi siya na may amlak yan. Billion transaction. No, may nagtanong, asa po ebidensya mo? Hindi, kasi ganito yan eh. Ganito yan eh. Tapos bubuelta ka naman. Bakit billion yan? Tapos pumasok billion. May iniisip mo, sana wala na magtanong. Sana wala na magtanong. May nagtanong. Malupit ang tanong. Sir, bakit yung amlak na yan? Negosyo yan eh. Naku, may negosyo pa pala si Sarah. Teka muna. Hindi, may kilala ako sa amin, ganito eh. Fishing expedition. Edi kasi ito mga 500 million na booking. Hindi naman pala ganun yun. Babalata mo ngayon sa media na, hindi, teka, imbestigahan pa natin. Fishing expedition! Nagpi-fishing expedition ka! Sa kalagitnaan ng... Ay, Pinky, ilang taong ka na? 78 ka na. Alam ko, 77 ka na. Ha? Bakit ganyan? Kayang-kaya ka ng isang vlogger na batang-bata. Projects sa mga pinagbigyan mula sa aking mga inendorso. Kung ang pag-endorso ng mga proyekto sa DPWH ay basihan ni Senator Lacson ng pagpapaimbestiga sa akin, hindi ba't halos dapat ng mga senador ay imbestigahan na rin? Ayon mismo kay Senator Lacson noong nakaraang taon, Setyembre yata yun, Ginoong Pangulo. Halos lahat daw ng mga senador noong 19 Congress ay nag-insert ng allocation projects ng 2025 national budget na nagkakahalaga ng kumulang 100 bilyong piso bawat individual. Ngunit ang ating tagapangulo, kayo po, Ginoong Pangulo, pamismo ang dumipensa sa mga senador at sinabing, I would like to make it clear that whatever budgetary amendments the senators propose, the money for these projects do not in any way go through the Senate or the senator, as some of our kababayans think. It goes directly to the implementing agencies under the executive department. Sa dinami-dami ng mga pangalang nakaladlad sa kontrobersyang ito, ang ilan pa ay tila maingat na iniiwasan ng ating chairman at hindi man lamang nabanggit ng direkta kahit paulit-ulit ng iniuugnay ng mga naglutangang testigo at ilang beses nang naidawit ang mga sinumpaang salaysay, sa mga sinumpaang salaysay. Talaga namang pilit na isinasama ako sa kanyang naratibo. Masyadong halata naman ito, Ginoong Pangulo. Ako na ngayon ang pinagtutuunan niya ng pansin. Totoo yan. Tapos yung mga vlogger na sunod-sunuran kay Junior, ayun, si Senator Marcoleta daw lahat may kasalanan. Dahil ba sa ako lamang ang nagsasabi sa kanya na gawin niya dapat ang trabaho niya, Mr. President? Kung talagang hangarin ng chairman ay katotohanan na transparency, bakit tila naging targeted ang kanyang patama sa umupuna sa kanya? Bakit hindi siya manindigan o bakit hindi niya matindigan na mismong ombudsman na nga ang nagsabi ng kanilang kakasuhan, si Speaker Martin Romualdez? Para ba sa kanya ay walang talagang kinalaman o sadyang pikit ang kanyang mga mata sa isinisigaw ng lohika? Sadya ata talagang nagbago na ang ating kasamahan. Nasaan na ang tapang ng dating Chief PNP na habulin ang mga nagkasala sa bayan? Wala nang tapang yan. Naubos tapang niya kay Junior. Naubos. Antindi na itong taong ito. No? Talagang pinagkakangulo mo sa bayan ng Pilipino. Kung itong issue nga na patungkol sa paglimas ng ating national budget ay kanyang iniiwasan at ipinagpapaliban ng matagal, ngayon gusto niyang puntahan ng umunoy breakdown ng mga proyekto para malaman kung may mga ghost projects sa mga ito. Paraan lamang niya ito upang maipilit ang kanyang naratibo laban sa akin, Ginoong Pangulo. Hindi na po ito paghahanap ng katotohanan. Totoo yan. Palibasa kasi itong taong ito, si Pinky, hindi naman, ito kasi INC. Palasimba to eh.
Yung Pinky na sa bahay lang yan, o balinggo, nakakaligtaan niya pa magsimba eh. Oo, yan kasi pinagkaiba ng makadiyos sa nagkakadiyos-diyosan lang. Totoo yan. Di ba? Ang katwiran, dito anya, ganoon din naman, sa bahay na lang ako. Sa bahay na lang ako sisimba. Nagpagawa pa ng Diyos ng simbahan. Abay, sa bahay ka lang pala. Di ba? Ito Sabi ay ng Panginoon Diyos, pumunta kayo sa bahay, dalanginan ko. Sa bahay ka lang pala. pagpapalutang ng duda sa pamamagitan ng isang palabas. Hindi na rin po bago sa akin itong ganitong pailalim na pag-atake, Ginoong Pangulo. Nakita na natin ito nang siya ay sadyang nagpakalat ng isang splice o pinagtagpi-tagping video ng aking mga pahayag upang baluktutin ang tunay kong sinabi at linlangin ang publiko tungkol sa aking posisyon. Noon pa man malinaw nang may pagtatangkang sirain hindi lamang aking pangalan kung hindi pati ang aking kredibilidad bilang lingkod bayan. At ngayon, tila inuulit na naman ang parehong taktika mula sa isang manipulated video noon hanggang sa mga pahapyaw na slide na naglalaman ng hindi kompletong dokumentong ipinakita niya kahapon. Pareho ang pamamaraan. Magtatanim ng duda, magpapakalat ng kasinungalingan, at lilikha ng maling impresyon laban sa akin sa halip na harapin ang tunay na issue. Nakakalungkot pa na manggagaling ang mga gawang ito sa isa sa atin sa kapulungan ito. Hindi lamang nakalulungkot kundi nakagigimbal. Isipin sapagkat sila po ay binoto ng ating mga mamayan para gumawa ng mabuti para sa ating bayan. At mas lalong nakadidismaya pa, Ginoong Pangulo, na sa halip na gamitin ang kapangyarihan ng Senado upang papanagutin ang makasalanan at hanapin ang buong katotohanan, ginagamit ito ng ilan bilang kasangkapan sa pagtitibag laban sa mga hindi kayang patahimikin. Ang inaano niya interparliamentary courtesy. Yan, ni Pinky. Yan, dapat gamitin mo ang Senado, tulad ng sinabi ni Senator Dante Marcoleta, na patawag mo. Ay wala eh. Sabi niya, respeto, parliamentary courtesy, tradisyon. Nakanteting naman. Kinain siya ng tradisyon ng parliamentary courtesy, pinagpalit yung bilyon-bilyon na nakuha ang pera. Ang galing, no? Sana sa susunod pala, ganoon lang para procedure. Pag mangunguha ulit sa susunod na eleksyon, kung si Sara man manalo, susunod na eleksyon, mangunguha lang pala ang taong bayan, ganoon din pala procedure. No? Kumuha ng kabang-kaban ng pera, tapos may interparliamentary courtesy naman eh. Tapos ganito pa ikuti natin ganito. Diba? Babaan natin kredibilidad. Ganoon din pala, no? Paulit-ulit lang pala mangyayari yan. At pigilan. Ginoong Pangulo, bakit ako pipirma sa isang partial report kagaya ng aking pinahayag kahapon? Ang partial report ay unfinished report. Wala pong sinasabi na ang ating mga tuntunin ay kinakailangang magpahayag ka o mag-report ka ng isang partial report. Bakit po kinakailangang partial report hindi pa final report? At paano po tayo magkakaroon ng final report, Mr. President, kung hindi po niya itutuloy ang mga dapat na ginawa niyang pagdinig? Tama, di ba? Yan, makatwiran yan. Tututulan mo? Sabihin mo na naman, asan ang ebidensya mo para may pagdinig? Hindi kailangan ng ebidensya para may pagdinig. Ano ka ba? Ano ba vlogger ng mga to? Di ba? Ano ba klaseng vlogger to mga to? Bakit ba kailangan kahit sa bataso, kahit anong bataso, Biblia, medical, psychological, constitution, hindi kailangan ng ebidensya para magpagkaroon pagdinig? Ba't ipapatawag ka sa ebidensya mo? Nangangatwiran sila ng haka-haka sa sarili nila, no? Kahit saan mong ahensya, lahat ng logi, alam mo yung logi, technology, psychology, anthropology, lahat ng logi, ang dami, libo-libo yan. Walang ganyang katwiran. Kahit Biblia. Di ba? Ini po ang dapat na ipatawag, gaya po ng aking ipinag-privilege speech ng mga nakaraan, Mr. President. Ngunit ayaw niya talagang tawagin ang mga taong ito. Ayaw niya tawagin. Ilabaga, meron siyang pinagtatakpan talaga. Talaga? Biri mo ha? Si Chabit ayaw niyang patawag? Chabit na yun ha? Natural na tao na lang yun. Hindi government yun. Hindi siya public servant. Hindi siya congressman. Wala interparliamentary courtesy. Ayaw mong ipatawag? Why? Bakit? Madudungisan yung Senado sa kasinungalingan daw? Itong ginagawa niyo sa Senado, binabakbaka mo si Senator Marcoleta. Ginagamit mo. Hindi ba pagdungis yan?
Hindi ba pagyurak sa Senado yan? Taong bayan na po naghihintay, Mr. President. Hindi ba ang taong bayan ang pinagsisilbihan natin? Meron pa po bang tinitingnan siyang mas mataas sa taong bayan, Mr. President? Meron, yung presidente niya. Oh, yeah, yung presidente niya. Kahit sa sa batas wala niyan. Palagi niya Kung hindi talaga sa presidente, tatanungin kita, oh. Tatanungin kita. Ha? Kaya mo ba labagin si BBM? Kaya mong sawayin? Sagot. Tama, di makakasagot yan. Sa tanong pa lang, malalaman mo na eh. Kung ako na dyan, tatanungin ko yan kahit di ako senador. sabi, hindi ko raw po naiintindihan ang interparliamentary courtesy. Mabigat na paratang, Mr. President. Sinabi ko nga po kahapon ang interparliamentary courtesy ay kinapapalooban ng dalawang kapulungan, ang Kongreso at saka ang Senado. Paggagalangan sa bawat chamber. Ngunit bakit po itinatanghal niyan ay galang natin ang kabilang chamber, ngunit tayo mismo dito sa ating sariling bulwagan ay hindi ko nakikita ang tunay na paggagalangan. Di ba? Alin bang mas importante? Ginoong Pangulo, kailangan ba nating munang igalang ang ating kapitbahay? Pero hindi natin igagalang mismo ang miyembro ng sarili nating pamilya. Galangan daw, pero tinitira niya sa social media si Senator Marcoleta. Nagpapa-interview kung saan tinitira niya si Senator Marcoleta. Galang ba yun? Hindi paggalang yan, pagtatakip yan! Ginagamit mo ang batas ng senador. Dito susukatin kung sino po ang merong dalawang standards. Nasabi ko po kahapon, bakit hindi ko babaliwalayin ang konsepto ng interparliamentary courtesy kung yung pong mga taong binabanggit sa napakaraming mga testimonya ng tinawag nating mga witnesses at mga resource persons ay tumutukoy sa mga taong ito. Gagamitin pa natin yon samantalang sinabi nga natin nilimas na nga ang pera ng bayan. Gagamitin mong pagtatakip dahil sa paggalang sa interparliamentary courtesy, hindi ba sa unang-una pa lang sila nang hindi gumalang sa mga taong bayan na pinaglilingkuran natin? At sa kanya pong Okay mga kababayan, interview kaninang umaga, hanggang dito na lang po tayo. Ito ay mahaba na masyado yan. Dito sa interparliamentary courtesy na putol na dyan yan. No? Talagang kitang-kita naman. Ginagalang mo interparliamentary courtesy, kapitbahay, pero sarili mong bakuran, di mo ginagalang si Senator Marcoleta. Hindi mo ginagalang yan. Binabastos mo yan. Ibig sabihin, hindi paggalang ang nangingibabaw sa'yo. Yung pagtatakip para hindi malaman ang katotohanan. Di ba? Kasi mananagot ka sa amo mo. Takot ka sa amo mo kaysa sa taong bayan. Di ba? Okay, maraming salamat po sa inyo. Isang makabuluhan komentaryo na naman at talakayan na naman ang ating narinig. At dito na himay natin lahat ng mga bagay na kailangan marinig to sa sambayan ng Pilipino para ikatututo, di ba? At ikabubuti ng sambayan ng Pilipino ang mga ganitong pahayag at mga masustansyang salita. No, hanggang dito lang po, paalam po sa inyong lahat.